Sa isang maliit na bayan sa Mindoro, ang buhay ay tahimik ngunit mayroong mga simpleng kagalakan. Sa gitna ng bayang ito ay nakatayo ang panaderya ni Mang Andres, isang lugar na hindi lamang nagbebenta ng tinapay, kundi nagbibigay din ng pag-asa at tulong sa mga nangangailangan. Si Mang Andres, isang panaderong nasa kanyang mid-50s, ay palaging abala sa pagmamasa at paghurno. Kilala siya sa kanyang mahabang puting apron at malapad na ngiti na parang nagsasabing, "Maligayang pagdating, may mabuti akong handog para sa iyo." Isang umaga, habang binubuksan niya ang kanyang panaderya, lumapit si Aling Zelda, isang balo na may 3 anak, hila-hila ang isang lumang kariton. "Magandang umaga, Mang Andres," bati ni Aling Zelda, ang kanyang mukha ay larawan ng pag-aalala at pagod. "Magandang umaga din, Aling Zelda. Ano ang maitutulong ko sa inyo ngayong araw?" tanong ni Mang Andres, habang inaayos ang mga bagong lutong pandesal sa display. Si Aling Zelda, na may panginginig sa boses, ay nagsimulang magsalita, "Mang Andres, pasensya na po kayo sa istorbo, pero mahirap po ang panahon ngayon. Maaari po ba akong humingi ng kaunting tinapay para sa aking mga anak?" "Mahirap po talaga." Napahinto si Mang Andres at tiningnan si Aling Zelda ng may malalim na pakikiramay. Bagamat alam niyang hindi biro ang magpatakbo ng negosyo sa mga panahong ito, hindi niya matiis ang ideya na may mga batang nagugutom. "Huwag po kayong mag-alala, Aling Zelda. Bibigyan ko kayo ng tinapay," sabi ni Mang Andres na may kalmadong ngiti. Iniabot niya sa kanya ang isang bag ng mainit na pandesal at ilang piraso ng ensaymada. "Para po ito sa inyo at sa inyong mga anak. Kumain kayo at sana ay mabawasan kahit papaano ang inyong pag-aalala." Muling nagpasalamat si Aling Zelda, ang kanyang mga mata ay namumula at nangingilid ang luha. "Maraming salamat po, Mang Andres. Hindi ko po alam kung paano pa kami mabubuhay ngayon kung wala ang inyong kabaitan." "Ang tulong na ito ay maliit na bagay lamang, Aling Zelda. Kung kailangan nyo pa ng tulong sa susunod, huwag kayong mag-atubiling dumaan dito. Basta't makakaya ko, tutulong ako," sagot ni Mang Andres na may pagmamalasakit. Habang papalayo si Aling Zelda, lumingon si Mang Andres at pinagmasdan ang kanyang munting panaderya. Sa bawat araw, sa bawat tinapay na kanyang ginagawa, isang misyon ang kanyang pinapasan, ang magpakain at magbigay ng kaunting ginhawa sa mga pusong pagod at nagugutom. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho sa kanyang panaderya, naglalakad pa uwi si Mang Andres. Habang binabagtas ang madilim na daan sa may masukal na bahagi ng baryo, may narinig siyang mahina at nanginginig na pag-ungol mula sa gilid ng kalsada. Dali-dali siyang lumapit at nagulat nang makita ang isang maliit na nilalang, isang duwende, sugatan at hirap na hirap kumilos. "Kaawaan niyo ako," mahina at nanginginig na bulong ng duwende habang sinusubukang bumangon. "Hayaan mo at tutulungan kita," wika ni Mang Andres. Agad na yumuko at maingat na binuhat ang maliit na nilalang. "Hindi kita iiwan sa ganitong kalagayan." Dinala ni Mang Andres ang duwende sa kanyang bahay at nilinis ang mga sugat nito. Gamit ang malinis na tubig, nilinis niya ang mga dumi sa mga sugat ng maliit na nilalang. Pagkatapos ay pinakain niya ito ng kaunting tinapay at mainit na sabaw. "Mang Andres," mahinang sabi ng duwende matapos ang ilang sandali ng katahimikan, "salamat sa iyong kabutihan. Hindi ko inaasahan na may tao pang handang tumulong sa isang tulad ko." Ngumiti si Mang Andres habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. "Kahit sino ka pa, nararapat lang ang tulong sa oras ng pangangailangan. Ano nga pala ang pangalan mo?" "Ako si Magiliw," sagot ng duwende, tila nahihiyang ngumiti. "Isa akong duwende na naninirahan sa kagubatan sa likod ng bayan. Kaibigan, huwag kang mag-alala. Dito ka muna at magpahinga hanggang sa gumaling ka," sabi ni Mang Andres. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Mang Andres si Magiliw, at sa bawat paglipas ng oras, unti-unting bumabalik ang lakas ng duwende. Maraming beses silang nag-usap at nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay. Ikinwento ni Mang Andres ang kanyang munting panaderya, at ang kanyang layunin na makatulong sa mga nagugutom sa kanilang baryo. Isang gabi, nang tuluyan ang bumalik ang lakas ni Magiliw, nagpaalam ito kay Mang Andres upang bumalik sa kagubatan. "Mang Andres, hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Maghintay ka lamang at may ibabalik akong espesyal para sa iyo bilang pasasalamat." Nagpatuloy si Mang Andres sa kanyang trabaho sa mga sumunod na araw, hanggang sa bumalik si Magiliw isang gabi, bitbit ang isang sako.
Mang Andres, tawag ni Magiliw, inilalapag ang sako sa harap ng panadero. Ito ay isang mahiwagang sako ng harina. Ang bawat tinapay na gagawin mo mula rito ay magkakaroon ng kakaibang sarap at lambot. Tanging mga taong may mabuting kalooban lamang ang magtatagumpay sa paggamit ng harina. Naniniwala akong gagamitin mo ito sa tamang paraan. Napatingin si Mang Andres sa mahiwagang harina at hindi niya mapigilan na maging emosyonal. Magiliw, napakalaki ng biyayang ito. Napakaraming buhay ang maaaring mabago nito. Ngumiti si Magiliw. Oo, Mang Andres. Gamitin mo ito hindi lamang para sa iyong sarili, kundi upang makatulong din sa iba, gaya ng iyong ginawa para sa akin. Habang tumatagal ang kanilang usapan, naramdaman ni Mang Andres ang lalim ng pasasalamat at inspirasyon mula sa regalo ng duwende. Nang magpaalam si Magiliw at muling naglaho sa dilim ng gabi, dama ni Mang Andres na simula yun ang mas malaking layunin sa kanyang buhay bilang panadero, ang magdala ng kalinga at pag-asa sa bawat tinapay na kanyang gagawin. Kinaumagahan, nagising si Mang Andres ng mas maaga kaysa dati, puno ng kasabikan at kaunting kaba habang inihahanda ang mahiwagang harina na bigay ni Magiliw. Tahimik niyang minasa ang harina, ramdam niya ang kakaibang lambot at kinang nito sa kanyang mga kamay, parang may liwanag sa bawat butil. Bahala na, sabi niya sa sarili habang pinagmamasdan ang huling batch ng pandesal na nakasalang sa oven. Naghintay siya, tahimik na umaasang ang harina ay magdudulot ng pagbabago. Paglabas ng mga pandesal mula sa oven, napansin agad ni Mang Andres ang kakaibang bango. Malambot at matamis ang amoy na tila pumupuno sa buong panaderya, at ang mga pandesal ay mas makinis at mas kaaya-ayang tingnan kaysa sa dati. Habang isinasalansan ang mga pandesal sa shelves, pumasok si Aling Nena, isa sa kanyang matagal ng suki. Magandang umaga Mang Andres. Aba, ang bango naman ng panaderya mo ngayon, bati ni Aling Nena, sabik na sabik habang inaamoy ang paligid. Ano bang bago? Nako, Aling Nena, subukan niyo ang bagong pandesal ko ngayon, nakangiting alok ni Mang Andres. Tingnan ko kung ano ang masasabi ninyo. Kumuha si Aling Nena ng isang pandesal at tinikman ito. Sa unang kagat pa lang ay napatigil siya, at tila nawala sa sarili habang nilalasap ang tinapay. Ay Diyos ko, Mang Andres. Iba ito ah. Ang lambot, ang tamis, ang sarap. Napangiti siya ng malaki. Ito na ang pinakamasarap na pandesal na natikman ko. Habang pinagmamasdan si Aling Nena, may ilan pang mga mamimili na pumila at nahikayat na ring bumili. Aling Nena, mukhang sarap na sarap ka naman dyan, sabi ni Mang Pilo, isa pang mamimili na matagal nang bumibili ng pandesal kay Mang Andres. Aba Mang Pilo, kailangan mo itong tikman, sagot ni Aling Nena na may ngiti sa kanyang mga labi. Kumuha rin ng pandesal si Mang Pilo at hindi rin nagtagal ay nawala ang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Naku, Mang Andres, bago ba itong harina na gamit mo? Napakalambot at ang lasa ay iba. Hindi niya mapigil ang ngumiti ng malaki habang patuloy sa pagkagat. Si Teresa naman, isang dalagang madalas bumili ng tinapay bago pumasok sa trabaho, ay sumubok din. Grabe, Mang Andres, parang natutunaw lang sa bunganga. Siguradong ito na ang hinahanap ng lahat dito sa bayan natin. Lalong dumami ang mga mamimili sa panaderya nang kumalat ang balita sa mga tao sa paligid. Halos lahat ng mga pumapasok ay sabik na sabik matikman ang pandesal, at bawat isa ay may papuri. Mang Andres, parang mas espesyal itong pandesal mo ngayon. Ano bang ginawa mo? Tanong ng isa. Ang hirap ipaliwanag ang lasa, pero ramdam mong may pagmamahal sa bawat kagat, sabi ng isa pa, na hindi na nagdalawang isip bumili ng dagdag para sa kanyang pamilya. Sa gitna ng papuri, napuno ng kasiyahan ang puso ni Mang Andres. Nakita niya ang mga ngiti sa mga mukha ng kanyang mga mamimili at dama niya ang tuwa na dulot ng simpleng pandesal sa kanilang araw. Habang nagliligpit na siya, napatigil siya at nag-isip. Salamat Magiliw, bulong niya sa sarili. Hindi lang ito basta tinapay, ito ay isang biyaya para sa akin at sa lahat ng nangangailangan ng kaunting ginhawa sa buhay. Simula sa araw na yon, mas dumami pa ang mga bumibili sa kanyang panaderya. Ang pandesal ni Mang Andres ay hindi lamang naging pagkain, kundi naging bahagi ng kwento ng bawat tao na natutulungan at napapasaya niya sa bawat kagat ng tinapay. Habang kumakalat ang mas pinasarap na pandesal ni Mang Andres, mabilis na lumaki ang pangangailangan para sa kanyang tinapay, at hindi na niya ito magawang mapanatili ng mag-isa.
Napagtanto niyang kailangan na niyang kumuha ng karagdagang tulong upang mapanatili ang kalidad at dami ng produksyon ng kanyang panaderya. Dahil dito, nagpasya siyang kumuha ng 2 bagong empleyado mula sa kanyang barangay. Isang umaga, bago pa man magbukas ang panaderya, tinipon ni Mang Andres sina Edgar at Lina, ang mga bagong empleyado na pinili niya dahil sa kanilang kasipagan at dedikasyon. Magandang umaga, Edgar, Lina, bati ni Mang Andres, tinitingnan ng dalawa na nakatayo sa harap niya sa loob ng panaderya. Salamat sa pagsali ninyo sa ating maliit na pamilya dito. Mahalaga ang trabaho natin, hindi lang sa paggawa ng tinapay kundi sa pagtulong din sa ating komunidad. Nakikinig ng mabuti sina Edgar at Lina, kapwa sabik sa pagkakataong makapagtrabaho sa ilalim ng isang iginagalang na panadero sa bayan. Ang inaasahan ko lang mula sa inyo ay ang inyong sipag, katapatan, at ang pagmamalasakit sa gawain, patuloy ni Mang Andres. Ang ating layunin dito ay hindi lamang kumita, kundi pati na rin ang makatulong sa mga nangangailangan. Tumango si Edgar, naiintindihan po namin Mang Andres. Kami po ay narito upang matuto at tumulong sa abot ng aming makakaya. Sumang-ayon din si Lina, gagawin po namin ang lahat upang masuportahan ang panaderya at ang mga layunin ninyo, Mang Andres. Sa mga sumunod na araw, sinanay ni Mang Andres sina Edgar at Lina sa lahat ng aspeto ng pagpapatakbo ng panaderya, mula sa paghahanda ng masa, hanggang sa paghurno at pagbebenta ng tinapay. Hinangaan ng dalawa ang dedikasyon ni Mang Andres sa kanyang sining, at ang masarap na resulta ng kanilang paggawa, bagaman hindi nila alam ang lihim sa likod ng mahiwagang harina. Dahil sa dagdag na tulong, hindi lamang napataas ni Mang Andres ang produksyon ng tinapay, kundi nakapaglaan din siya ng oras para sa ibang proyekto, ang pamimigay ng libreng tinapay sa mga mahihirap na pamilya, at sa mga batang nagugutom sa Mindoro. Isang hapon, habang inihahanda ni Mang Andres ang mga tinapay na ipamimigay, nilapitan siya ni Aling Rosa, isang matandang babae na kilala sa pagtulong sa mga batang lansangan. Mang Andres, maraming salamat po sa patuloy ninyong kabutihan, sabi ni Aling Rosa habang tinatanggap ang isang bag ng tinapay. Malaking tulong po ito sa feeding program para sa mga bata. Nakangiti si Mang Andres, walang anuman Aling Rosa. Masaya ako na nakakatulong sa ating komunidad. Habang pinagmamasdan niya si Aling Rosa na umaalis bitbit ang bag ng tinapay, naramdaman ni Mang Andres ang kahalagahan ng kanyang trabaho. Hindi lamang siya isang panadero, siya ay naging isang haligi ng pag-asa at tulong sa kanyang komunidad. Ang bawat piraso ng tinapay na kanyang ginawa ay may dalang kaginhawaan sa mga nangangailangan. Nagpatuloy ang araw, at habang abala sina Edgar at Lina sa kanilang mga gawain, napuno ng pasasalamat ang puso ni Mang Andres. Alam niyang ang kanyang desisyon na kumuha ng karagdagang mga tao ay hindi lamang para sa kanyang panaderya, kundi para sa mas malawak na mabuting maidudulot nito sa kanyang kapwa, lalo na sa mga nangangailangan. Sa bawat pagbubukang liwayway, kasabay ng unang sinag ng araw ay ang pagbubukas ng panaderya ni Mang Andres. Ang kanyang panaderya ay hindi lamang pugad ng masasarap na tinapay, kundi naging tahanan na rin ng pag-asa para sa maraming nangangailangan. Isang umaga, habang abala si Mang Andres sa paghahanda ng tinapay, lumapit sa kanya si Mang Josue, isang matandang mangingisda, na sa mga nakaraang mga araw ay walang mahuling isda. Mang Andres, magandang umaga po. Pasensya na po sa abala, pero maaari po ba akong humingi ng kaunting tinapay? Mahina po ang huli ngayong mga nakaraang araw, malumanay na hiling ni Mang Josue, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng pagod at pangangailangan. Ngumiti si Mang Andres, puno ng pangunawa at pagmamalasakit. Mang Josue, walang anuman. Narito tayo upang magtulungan, sabi niya habang iniaabot ang isang bag ng sariwang lutong pandesal. Siguraduhin ninyong may makakain kayo at ang inyong pamilya. Kayo po talaga ang biyaya sa aming lahat dito, tugon ni Mang Josue, ang kanyang tinig ay nanginginig sa pasasalamat. Salamat po sa inyong kabutihan. Habang pinanunood ni Mang Andres si Mang Josue na naglalakad palayo, may awa siyang naramdaman sa kanyang puso para sa matanda at iba pang tulad niya na nahihirapan sa buhay. Isinumpa niyang gagawin niya ang lahat upang mabawasan ang kanilang paghihirap kahit sa maliit na paraang kaya niya. Sa hapon ding yun, isang grupo ng matatandang mahihirap ang dumaan sa panaderya ni Mang Andres. Isa sa kanila, si Lola Fe, ay dahan-daang lumapit, umaasa sa tungkod na yari sa kawayan. Mang Andres, patawad po sa abala.
Nabalitaan po namin na namimigay kayo ng tinapay dito, mahina ngunit matatag na sabi ni Lola Fe. Kung mayroon pa po kayong sobra, maaari po bang makahingi rin kami? Agad tumugon si Mang Andres, Lola Fe, wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Tama ang inyong narinig, may tinapay po para sa inyo. Dali-dali siyang pumasok at bumalik dala ang ilang bag ng tinapay. Narito po ang tinapay, sana'y makatulong ito sa inyo kahit papaano. Pagpalain ka nawa ng may kapal, Mang Andres, sagot ni Lola Fe, ang kanyang mga matay kumikislap sa mga luha ng kaligayahan. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking tulong ang naibibigay ninyo sa amin. Bawat salitang pasasalamat na natanggap ni Mang Andres mula sa mga taong natulungan niya ay nagpatibay sa kanyang paninindigan na magpatuloy sa kanyang misyon. Sa bawat araw, lumalalim ang kanyang pangunawa sa tunay na kahulugan ng kanyang trabaho, hindi lamang upang kumita, kundi upang maging ilaw sa mga nasa dilim ng kahirapan. Sa pagtatapos ng araw, habang minamasdan ni Mang Andres ang paglubog ng araw mula sa bintana ng kanyang panaderya, dama niya ang bigat at halaga ng kanyang ginagawa. Hindi lamang siya nagbibigay ng tinapay, kundi nagbibigay din siya ng pag-asa, lakas, at kaginhawaan sa marami. Maraming salamat sa pagkakataong ito na makapaglingkod, bulong niya sa sarili, habang handa na naman siyang harapin ang panibagong araw ng pagtulong at pagbibigay sa kanyang mahal na bayan. Sa kabilang bahagi ng bayan, matatagpuan ang lumang panaderya ni Mang Camilo. Matanda na si Mang Camilo, at mula pagkabata ay naging panadero na siya. Tinuruan siya ng kanyang ama ng sining ng paggawa ng tinapay. Sa mahabang panahon, siya ang kinikilalang pinakamahusay na panadero sa kanilang lugar. Subalit, nang dumating si Mang Andres at buksan ang kanyang panaderya, unti-unting nawala ang kanyang mga suki. Habang nakatayo sa pintuan ng kanyang panaderya isang umaga, pinanood ni Mang Camilo ang mga mamimili na dumadaan sa harap ng kanyang tindahan, patungo sa panaderya ni Mang Andres. Sa kanyang isip, nararamdaman niya ang panghihinayang at inggit. Ano bang espesyal sa mga tinapay ni Andres? Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi naman siya matagal na panadero tulad ko. Ano ang alam niyang hindi ko alam? Habang palalim ng palalim ang gabi, nagdesisyon si Mang Camilo na alamin ang sikreto ng tagumpay ni Mang Andres. Kaya't ilang beses siyang nagpunta sa panaderya ni Mang Andres upang magmanman, nagkukubli sa mga anino at nagmamasid sa bawat galaw ng panaderya. Isang gabi, naghintay si Mang Camilo hanggang sa magsara ang panaderya ni Mang Andres. Nagtago siya sa likod ng isang malaking poste at inabangan ang paglabas ni Mang Andres. Nakita niya ito na may dalang isang espesyal na sako ng harina. Nagtataka siya kung bakit tila binibigyan ni Mang Andres ng espesyal na atensyon ang harinang ito, at sa puntong yun ay napagtanto niya na ang harinang yun ang maaaring sikreto sa likod ng masarap na tinapay ni Mang Andres. Sa isang pagkakataon, nagkunwari si Mang Camilo na bumibili sa panaderya ni Mang Andres kinabukasan. Magandang umaga Andres, naririnig ko ang papuri ng mga tao sa iyong mga tinapay. Ano ba ang sikreto mo? Tanong ni Mang Camilo nang may mapilit na tono, sinusubukang hindi maipakita ang kanyang tunay na motibo. Ngumiti si Mang Andres at sumagot, wala namang espesyal, Mang Camilo. Ginagawa ko lang ang tinapay ng may puso at malasakit sa mga mamimili. Yun lang, hindi kontento sa sagot na yon, at nagpatuloy si Mang Camilo sa pag-iisip. Alam niyang may ibang dahilan pa, at ang espesyal na harina ang sa tingin niya ay tunay na susi. Habang bumabalik sa kanyang panaderya, napuno ng pagdududa at pagnanasa ang kanyang isip. Kung makukuha ko lang ang harinang yon, sabi niya sa kanyang sarili, sigurado akong babalik sa akin ang mga dati kong mamimili. Isang malamig at tahimik na gabi, si Mang Camilo ay may malalim na plano. Nabalot ng dilim ang bayan nang magpasya siyang kumilos upang mapantayan ang tagumpay ng tinapay ni Mang Andres. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang binabalik-balikan ang kanyang napag-alaman na may espesyal na harina si Mang Andres, isang lihim na pinaniniwalaan niyang responsable sa hindi matinag na kasikatan ng panaderya nito. Pagkatapos siguruhing natutulog na ang buong bayan, dahan-daang lumapit si Mang Camilo sa panaderya ni Mang Andres. May dala siyang maliit na sako, sapat lamang upang makakuha ng kalahati ng laman ng espesyal na sako ng harina na nakita niyang maingat na itinago ni Mang Andres isang araw. Bukas ang isang maliit na bintana sa likuran ng panaderya ni Mang Andres, ito ang kanyang daraanan. Maingat siyang umakyat sa bintana,
Ang bawat kilos ay pinag-isipang mabuti upang walang ingay na maaaring manggising sa mga kapitbahay. Sa loob, madilim at malamig ang hangin. Gamit ang maliit na flashlight na dala niya, hinanap ni Mang Camilo ang kinalalagyan ng mahiwagang harina. Sa wakas, nakita niya ang sako, na nakatago sa isang sulok na parang isang kayamanang iningatan. Dali-dali niyang binuksan ito at maingat na inilipat ang kalahati ng laman sa kanyang dala-dalang sako. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi lamang sa lamig kundi sa takot at kaba na baka siya ay mahuli. Habang isinasagawa ang pagnanakaw, pilit niyang itinataboy ang konsensyang sumisigaw sa kanyang isipan. Kailangan ko ito para sa aking panaderya, bulong niya sa sarili, pilit na binibigyang katwiran ang kanyang mga aksyon. Ito lang ang paraan para mabawi ko ang aking mga nawalang suki. Nang matapos niyang makuha ang kalahati ng harina, dahan-dahan siyang lumabas sa parehong bintana kung saan siya pumasok. Sa kanyang paglabas, ang bigat ng sako sa kanyang balikat ay hindi lamang pisikal kundi emosyonal din. Ang bigat ng kanyang ginawa ay dama niya sa bawat hakbang pabalik sa kanyang panaderya. Pagbalik ni Mang Camilo sa kanyang panaderya, nag-iwan ang gabi ng isang bagay na higit pa sa lamig sa kanyang mga buto, ang takot at pag-aalala. Ano ang kahihinatnan nito? Tanong niya sa sarili habang tinitingnan ang nakuhang harina. May parte ng kanyang puso na nagsisisi, ngunit huli na ang lahat para ibalik pa ang harina. Hindi niya maitatanggi ang pag-asa na marahil, sa wakas, ay maibabalik niya ang dati niyang kasikatan at mga customer. Subalit, sa ilalim ng lahat ng ito, nag-aalala siya sa maaaring mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, hindi lamang para sa kanyang negosyo kundi para sa kanyang sarili bilang tao. Sa gabing yun, si Mang Camilo ay hindi makatulog. Nakahiga siya sa kanyang kama, nakatitig sa kisame, habang ang sako ng harina ay nakatago sa isang madilim na sulok ng kanyang silid, parang isang mabigat na lihim na bumabagabag sa kanyang konsensya. Kasunod ng maingat na pagnanakaw ng harina mula sa panaderya ni Mang Andres, si Mang Camilo ay puno ng pag-asa at pag-aasam na muling makabangon ang kanyang panaderya. Sa sumunod na araw, maaga siyang gumising, handa nang gamitin ang ninakaw na harina sa pag-asang ito ang magbabalik ng sigla sa kanyang mga tinapay. Habang sinisimulan niyang ihanda ang masa, nararamdaman niya ang pag-igting ng kanyang mga kalamnan at ang mabilis na tibok ng kanyang puso. May bahagi sa kanyang isip na may agam-agam, ngunit pinilit niyang ituon ang kanyang pansin sa proseso ng paggawa ng tinapay. Kailangan itong gumana, paulit-ulit niyang bulong sa kanyang sarili habang hinahalo ang harina sa iba pang sangkap. Matapos ang ilang oras, inilabas niya ang unang batch ng tinapay mula sa oven. Nakatayo siya roon, pinagmamasdan ang mga tinapay na inaasahang magbabalik ng kanyang dating kasikatan. Ngunit nang tikman niya ang isa, napagtanto niyang may mali. Ang tinapay ay matigas, walang lasa, at malayo sa inaasahang kalidad. Hindi ito katulad ng mga tinapay ni Mang Andres, malayo sa malambot at masarap na tinapay na nagdudulot ng ngiti sa mukha ng mga mamimili. Imposible ito, sabi ni Mang Camilo, ang kanyang boses ay halo ng pagkabigo at pagkalito. Ano ang nangyari? Bakit hindi ito gumana? Sa kanyang desperasyon, sinubukan niyang baguhin ang proporsyon ng mga sangkap, umaasang baka sa paraang yun ay magbago ang resulta. Ngunit, kahit anong gawin niya, ang mga tinapay na lumalabas sa kanyang oven ay palpak. Isang hapon, habang nakaupo siya sa isang sulok ng kanyang panaderya, pinapanood ang walang tigil na pagdaan ng mga tao sa labas na hindi man lang lumilingon sa kanyang tindahan, hindi niya napigil ang mapaiyak. Ang bigat ng kanyang ginawa, ang pagnanakaw at ang pag-asang binigay nito, na ngayon ay naglaho na, ay mabigat sa kanyang dibdib. Patawad, bulong niya, ang kanyang mga luha ay mabilis na tumutulo. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Sa sandaling yun, pumasok si Rico, ang kanyang tauhan, at nakita si Mang Camilo sa ganoong kalagayan. "Boss, ano pong nangyayari?" tanong ni Rico, puno ng pag-aalala. Si Mang Camilo, sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ay nagpas siyang sabihin ang katotohanan. "Rico, nagkamali ako. Kumuha ako ng harina mula kay Mang Andres, iniisip kong yun ang sagot sa ating problema. Ngunit nagkamali ako, hindi gumana ang harina." Si Rico, na lubos na nagulat, ay sandaling hindi nakapagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, sa halip na galit, ay nagpakita siya ng habag. "Boss, lahat tayo ay nagkakamali," sabi niya, marahan na hinahaplos ang balikat ng kanyang amo. "Pero hindi pa huli ang lahat para ituwid ito.
Siguro kailangan lang natin harapin ito ng magkasama. Ang suporta ni Rico, sa kabila ng mga nagawa ni Mang Camilo, ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Napagtanto ni Mang Camilo na kahit paano, kailangan niyang ayusin ang mga bagay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa kanyang mga empleyado. Isang umaga, nagpasya si Mang Camilo na harapin si Mang Andres. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nilalakbay ang daan papunta sa panaderya ng taong kinainggitan niya. Pagdating sa panaderya, nakita niya si Mang Andres na abala sa pag-aayos ng mga bagong lutong tinapay sa shelves. Nang mapansin siya ni Mang Andres, ngumiti ito, ngunit napansin agad ang bigat sa mukha ni Mang Camilo. Mang Camilo, magandang umaga. Anong maitutulong ko sa iyo? Tanong ni Mang Andres, puno ng kabutihan at pag-aalala. Nagpigil si Mang Camilo ng kanyang paghinga at saglit na tumingin sa mga mata ni Mang Andres, bago nagsalita ng mabigat ang tinig. Andres, kailangan kong aminin sa iyo ang isang bagay na bumabagabag sa akin. Hinugot ni Mang Camilo ang isang maliit na sako mula sa kanyang dala, ang natira sa harina na kanyang ninakaw. Kinuha ko ito, Andres. Kalahati ng iyong harina ay nagawa kong nakawin, umaasa akong ito ang magiging susi upang makapantay sa iyong tagumpay. Tumahimik si Mang Andres, tila nagtataka at naguguluhan. Mang Camilo, bakit mo ginawa ito? Bakit hindi ka lumapit sa akin para humingi ng tulong? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng malasakit imbes na galit. Nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Mang Camilo. Inggit, Andres. Dahil sa inggit, dati, ako ang kinikilalang pinakamahusay na panadero dito. Ngunit nang dumating ka, unti-unting nawala ng halaga ang aking mga tinapay. Nais kong malaman ang iyong sikreto, kaya ninakaw ko ang iyong harina. Nagpahid si Mang Camilo ng luha at muling tumingin kay Mang Andres. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko magawang mapantayan ang sarap ng iyong tinapay. Matigas ito at walang lasa, ibang-iba sa inaasahan ko. Patawarin mo ako, Andres. Alam kong mali ang aking ginawa. Tahimik na pinagmasdan ni Mang Andres si Mang Camilo, ngunit sa kanyang mga mata ay walang bahid ng galit o puot. Sa halip, puno ito ng kabutihan at pag-unawa. Alam mo, Mang Camilo, malumanay na sabi ni Mang Andres, ang tunay na sikreto ng aking tinapay ay hindi lamang nakasalalay sa harina. Hindi ko yung ginagawa para sa kita o para sumikat. Ang bawat piraso ng tinapay na ginagawa ko ay puno ng pagmamalasakit para sa komunidad natin. Ang layunin kong makatulong at magbigay kalinga sa mga nangangailangan ng tunay na nagpapasarap sa aking mga tinapay. Tinitigan ni Mang Camilo si Mang Andres, lubos na naguguluhan. Andres, paano nakakaapekto ang malasakit sa lasa ng tinapay? Hindi ko maintindihan. Ngumiti si Mang Andres at hinawakan ang balikat ni Mang Camilo. Ang tunay na lasa ng tinapay, Mang Camilo, ay nagmumula sa intensyon ng nagluluto. Sa tuwing ginagawa ko ang pandesal, iniisip ko ang mga taong makikinabang dito, ang mga batang nagugutom, ang mga matatandang naghihintay ng masarap na pagkain. Ang pagmamahal sa kanila ang nagdudulot ng kakaibang sarap. Nagpatuloy si Mang Andres, hindi mo kailangang mag-angkin ng harina ng iba upang makagawa ng masarap na tinapay. Ang kailangan mo ay malasakit at pagmamahal sa iyong ginagawa. Kapag naramdaman ito ng mga tao, tiyak na babalik sila sa iyo. Sa puntong yun, napagtanto ni Mang Camilo ang kabigatan ng kanyang nagawa, at ang tunay na halaga ng pagiging isang panadero. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Patawarin mo ako, Andres. Hindi ko sinadya, ngunit nagpadala ako sa inggit. Patawarin mo ako sa aking kasalanan sa iyo. Binigyan siya ni Mang Andres ng isang mahigpit na yakap. Ang mahalaga, Mang Camilo, ay natuto ka mula sa pagkakamaling yun. Ang kasikatan at tagumpay ay hindi mahalaga kung mawawala ang malasakit. Ngayon, magsimula kang muli, at gawing totoo ang intensyon mo sa bawat tinapay na iyong gagawin. Napuno ng pasasalamat at pag-asa ang puso ni Mang Camilo. Sa araw na yon, natutunan niya ang tunay na sikreto sa likod ng tagumpay ni Mang Andres, ang walang kapantay na pagmamahal sa kapwa, at malasakit sa bawat gawaing pinagbubuti mula sa puso. Sa kanyang pag-alis, dala niya ang pangako na simula sa araw na yon, hindi lamang para sa kita o kasikatan ang bawat tinapay na gagawin niya, kundi para sa tunay na layunin ng pagtulong sa kanyang kapwa. Matapos ang mainit na pag-uusap nila ni Mang Andres, umuwi si Mang Camilo sa kanyang panaderya na may bagong pag-unawa sa tunay na diwa ng pagiging isang panadero.
Ang bigat na matagal na niyang dinadala sa kanyang dibdib ay tila nawala, at napalitan ito ng isang pakiramdam ng kapayapaan at inspirasyon. Kinabukasan, habang nagsisimula siyang magmasa ng tinapay, nagbalik sa kanyang isip ang mga sinabi ni Mang Andres tungkol sa malasakit at pagmamahal. Sa bawat pagmamasa at hulma, inisip ni Mang Camilo ang kanyang komunidad, mga batang nagugutom, mga matatanda na minsan ay walang makain, at ang mga pamilyang nangangailangan ng kaunting pag-aaruga. Simula ngayon, hindi ko na gagawin ito para lamang sa sarili kong kita, bulong ni Mang Camilo sa sarili habang maingat niyang pinapaikot ang masa sa kanyang mga kamay. Gagawin ko ito upang makatulong, upang magbigay ng kaunting ginhawa sa mga nangangailangan. Sa hapon ding yun, may dumating na isang grupo ng mga bata sa panaderya ni Mang Camilo. Karamihan sa kanila ay mga batang lansangan na madalas ay hindi kumakain ng sapat. Lumapit ang isa sa kanila, si Toto, at nahihiya itong nagtanong. Mang Camilo, pwede po bang makahingi ng tinapay? Hindi pa po kami nakakakain simula kaninang umaga. Sa una, napalunok si Mang Camilo. Dati-rati, mahigpit siya sa pagtitinda at bihirang magbigay ng libre. Ngunit ngayon, naaalala niya ang mga aral ni Mang Andres at ang kanyang pangako sa sarili na magiging bukas palad. Ngumiti siya ng malaki at nilapitan ang mga bata. Oo naman, Toto, sabi ni Mang Camilo nang may ngiti. Lahat kayo, pumili kayo ng gusto ninyong tinapay. Labis ang tuwa ng mga bata, at habang isa-isang pumipili sila ng tinapay, nadama ni Mang Camilo ang kakaibang kasiyahan na hindi niya naramdaman noon. Ang bawat ngiti at bawat pasasalamat ng mga bata ay tila sumasalamin sa kanyang bagong misyon. Habang kumakain ang mga bata sa labas ng panaderya, lumapit si Aling Rosa, isang matandang nagbebenta ng gulay sa palengke, na dati bumibili ng tinapay sa panaderya ni Mang Camilo. Magandang hapon, Mang Camilo, bati ni Aling Rosa. Mukhang masayang-masaya ang mga bata ngayon, salamat sa iyong pagbibigay. Ngumiti si Mang Camilo at tinugon si Aling Rosa. Natutunan ko kay Andres na ang tunay na kasiyahan ay hindi sa dami ng pera kundi sa dami ng taong natutulungan. Hindi ko ito naisip noon, pero ngayon alam kong mas mahalaga ang makatulong kaysa magtago ng kayamanan. Napakaganda ng mga sinabi mo, Mang Camilo, sabi ni Aling Rosa. Ang tulong na binibigay mo ay malaking bagay para sa nangangailangan. Sa mga sumunod na araw, mas dumami pa ang mga taong dumulog sa panaderya ni Mang Camilo, hindi lamang upang bumili kundi upang makaranas ng kanyang bagong kabutihan. Pinapakain niya ang mga nagugutom na hindi makabili ng tinapay at nagbibigay ng mga libreng pandesal sa mga pamilyang mahihirap. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagbabago ni Mang Camilo. At bumalik ang mga mamimili, hindi lamang dahil sa lasa ng tinapay kundi dahil sa malasakit na kalakip nito. Isang umaga, dumaan si Mang Andres sa panaderya ni Mang Camilo at nakita niyang maraming tao ang paligid nito. Nagulat siya nang makita ang masayang si Mang Camilo, na abala sa pag-asikaso ng kanyang mga mamimili, na may ngiting mayroong sigla. Mang Camilo, bati ni Mang Andres habang lumalapit. Mukhang abala ka ah. Ngumiti si Mang Camilo, at masaya niyang niyakap si Mang Andres. Andres, salamat sa iyo. Kung hindi mo ako tinulungan at pinatawad, hindi ko matututunan ang tunay na layunin ng pagiging isang panadero. Masaya ako para sa iyo kaibigan, sabi ni Mang Andres, na may halong pagmamalaki at kasiyahan. Tunay ngang kapag ang puso natin ay para sa kapwa, darating ang kasaganaan sa likod ng kabutihan. Simula noon, hindi na lamang sumigla muli ang panaderya ni Mang Camilo kundi naging bukal siya ng pagmamahal sa kanilang bayan. Ang kanyang tinapay ay hindi lamang simbolo ng pagkain kundi simbolo rin ng pagbabagong loob at pagmamalasakit. Sa bawat kagat ng tinapay mula sa kanyang panaderya, nadarama ng komunidad ang tunay na halaga ng malasakit at pagmamahal mula sa pusong natutong magbigay at magpatawad. Sa paglipas ng panahon, ang panaderya ni Mang Andres ay lumago ng husto. Hindi na lamang ito isang lugar ng masarap na tinapay kundi isang simbolo ng kabutihan, malasakit, at pagkakawang gawa sa buong bayan. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga nangangailangan, nag-ugat sa bawat puso ng kanyang mga kababayan ang pagmamahal sa tinapay ni Mang Andres. Isang araw, matapos mapagpasyahan ni Mang Andres na buksan ang bagong sangay ng panaderya sa Karatig Bayan, hindi siya nakatulog sa gabi. Sabik siyang makita kung paano tatanggapin ng mga tao ang bagong panaderya. Para kay Mang Andres, hindi lamang ito isang oportunidad upang kumita, isa itong paraan upang mas marami pa ang matulungan.
Kinabukasan, maaga siyang dumating sa bagong bukas na panaderya. Ang araw ay kakatuntong pa lang sa kalangitan, ngunit marami ng tao ang nag-aabang sa labas, sabik na matikman ng tinapay na napapabalitang masarap at hitik sa pagmamalasakit. Nang buksan ni Mang Andres ang pinto, nagkumpulan ang mga tao at naghintay sa pila. Isa-isang kumuha ng tinapay ang mga mamimili, at ang unang kagat ay puno ng sorpresa. Napakasarap ng tinapay na ito, Mang Andres, sigaw ng isang matandang babae. Parang natutunaw ito sa bibig. Ngayon pa lang ako nakatikim ng ganito kasarap na tinapay. Mang Andres, sabi naman ng isa pang lalaki. Ito na ang pinakamasarap na tinapay na natikman ko sa buong buhay ko. Ano bang inilalagay mo rito at tila ba may kakaibang sarap? Nakangiti lang si Mang Andres habang tumutugon sa papuri. Basta't ginagawa ko lang ng may pagmamahal ang bawat tinapay. Siguro, iyon ang sikreto, sabi niya, habang pinagmamasdan ang mga masayang mukha ng mga mamimili. Habang patuloy na dumarami ang mga taong bumibili, may lumapit na isang batang lalaki na may hawak na ilang piraso ng barya. Nahihiya siyang tumingala kay Mang Andres at nagsalita ng mahina, "Mang Andres, pwede po bang makabili ng kahit isang pandesal? Ito lang po ang pera ko." Agad na yumuko si Mang Andres at may ngiting puno ng kabutihan. "Huwag kang mag-alala iho, hindi mo kailangang magbayad para makakain dito." Binuhat niya ang isang maliit na supot ng pandesal at iniabot sa bata. "Ito ay para sa iyo at sa iyong pamilya." Napangiti ang bata at nagpasalamat ito ng buong puso. "Maraming salamat po, Mang Andres. Hindi po ninyo alam kung gaano po ito kalaking tulong sa amin." Habang umaalis ang bata, pinanood siya ni Mang Andres na may masayang pakiramdam sa puso. Nang makita ito ng ibang tao sa pila, hindi nila napigil ang mapahanga at mabighani sa kanyang kabutihan. "Napakabuti mo talaga, Mang Andres," sabi ni Aling Marta, isa sa mga suki sa unang branch na sumunod sa kanya sa bagong branch. "Walang katulad ang iyong kabaitan. Kaya siguro, kahit saan ka magtungo, susuportahan ka namin." Tinugon ni Mang Andres ang mga tao ng isang mahigpit na ngiti. "Hindi ko man hawak ang lahat ng yaman sa mundo, ngunit ang mga ngiti at pasasalamat ninyo ay sapat ng biyaya para sa akin. Ang bawat sangay ng panaderya na itinatayo natin ay para sa inyong lahat, upang mas marami pa tayong matulungan." Nang magtapos ang araw, halos maubos ang lahat ng tinapay sa bagong bukas na tindahan. Ang mga tao ay masayang naglakad pa uwi, bitbit ang masarap at malambot na tinapay ni Mang Andres pati ang inspirasyong dala ng kanyang malasakit. Sa sumunod na mga linggo, ang bagong sangay ng panaderya ay patuloy na dinadayo ng mga mamimili. Tulad ng sa unang panaderya, si Mang Andres ay patuloy na namigay ng libreng tinapay sa mga walang kakayahang makabili. Ang bawat kagat ng tinapay ay puno ng kasiyahan, at ang kwento ng kanyang kabutihan ay lalo pang kumalat hindi lamang sa kanilang bayan kundi pati na rin sa mga kalapit na bayan. Sa bawat tinapay na naibabahagi ni Mang Andres, nag-iiwan siya ng aral na ang tunay na yaman ay wala sa halaga ng mga bagay kundi nasa puso ng isang taong handang magbigay ng walang kapalit. Ang bawat sangay ng kanyang panaderya ay naging simbolo ng malasakit at pagmamahal sa kapwa, at sa bawat bayan na naaabot nito, mas marami pang pusong napapaalalahanan ng tunay na halaga ng kabutihan. Sa paglipas ng mga araw, ang panaderya ni Mang Andres ay naging lalong kilala hindi lamang sa kanilang maliit na bayan kundi sa iba pang lugar. Ang mga sangay na kanyang binuksan ay hindi lamang naging sentro ng masarap na tinapay, kundi mga hub ng komunidad kung saan ang mga tao ay maaaring magtipon, magbahagi ng kanilang kwento, at magbigayan ng suporta sa isa't isa. Isang tahimik na hapon, habang si Mang Andres ay nag-aayos ng mga bagong lutong tinapay sa istante, isang pamilyar na anino ang gumuhit sa sahig ng kanyang tindahan. Lumingon siya, at doon niya nakita ang isang matagal nang hindi nakikitang kaibigan, si Magiliw, ang duwende na minsang nagbigay sa kanya ng mahiwagang harina. "Magiliw," masayang bati ni Mang Andres, habang lumalapit para yakapin ang maliit na nilalang. "Napakasaya kong makita kang muli. Hindi ko inaasahang darating ka." Lumundag si Magiliw mula sa kanyang pagkakatayo para yakapin si Mang Andres. "Andres, hindi ko mapigilan ang aking sarili. Narinig ko ang mga kwento ng iyong kabutihan kahit sa aming kagubatan. Gusto kong makita kung paano nagbago ang panaderya mo." Ngumiti si Mang Andres, puno ng init at pagmamalaki. "Ah, Magiliw, marami nang ang nagbago. Ang panaderya ay hindi lamang basta negosyo para sa akin.
Ito'y naging isang lugar kung saan ko na ipapakita ang pagmamalasakit ko sa kapwa. At salamat sa mahiwagang harina mo, marami na akong natulungan. Naglakad sila patungo sa isang maliit na mesa sa sulok ng tindahan. Umupo si Mang Andres, habang si Magiliw naman ay umupo sa ibabaw ng isa pang upuan, mas mataas kaysa karaniwan upang magkapantay sila. Magiliw, ang iyong regalo ay hindi lamang nagpabago ng aking panaderya. Binago nito ang buong bayan. Sa bawat sako ng harina, hindi lamang tinapay ang aking naibibigay kundi pag-asa rin, pahayag ni Mang Andres, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa malalim na pasasalamat. Ngumiti si Magiliw, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Natutuwa akong marinig yan, Andres. Pero alam mo, ang tunay na mahika ay hindi lamang sa harina. Nasa iyong puso, ang iyong pagmamalasakit at dedikasyon sa mga taong nangangailangan ang tunay na dahilan kung bakit espesyal ang iyong tinapay. Napaisip si Mang Andres, at marahan na tumango. Tama ka Magiliw, sa una, akala ko ay ang harina lamang ang may mahika. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan kong ang bawat piraso ng tinapay ay sumasalamin sa puso ng gumawa nito. Kaya't nilalagay ko sa bawat masa ang pagmamahal at pag-aalaga na nararapat para sa mga taong kumakain nito. Magiliw, maraming salamat sa muling pagbisita. Ikaw ay laging magiging parte ng panaderyang ito, at ng aking puso, sabi ni Mang Andres, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Ngumiti si Magiliw, at sa isang iglap, ay naglaho na parang isang mahiwagang alikabok na dala ng hangin. Naiwan si Mang Andres na nakatingin sa kung saan naglaho si Magiliw, ang kanyang puso ay puno ng inspirasyon at determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa mga sumunod na araw, ang panaderya ni Mang Andres ay patuloy na naging isang simbolo ng kabutihan. Ang mahiwagang harina ay hindi lamang naging inspirasyon sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga darating pang henerasyon. Ang kwento ni Mang Andres, kasama ang mahiwagang harina at ang munting duwende na si Magiliw, ay magpapatuloy na magturo ng aral sa lahat, na ang tunay na yaman ay nasa puso at sa pagmamalasakit sa kapwa, isang pamana na magtatagal kahit palumipas ang maraming taon.